Hi! Magandang araw! Ako si Teacher Mau from Matinik. And today, pag-aaralan natin ang addition and subtraction, ang pagdadagdag o ang pagbabawas. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin! Pero una, bibigyan ko muna kayo ng introduction kung ano-ano nga ba ang pag-aaral natin. Ang numbers o ang mga numero ay tools na maaari natin gamitin to count, measure, and label yung mga bagay na nasa paligid natin. Kunyari, may nakita kang apples. Kung bibilangin mo sila, maaari mong sabihin na may isa, dalawa, o tatlong apples kang nakikita. Sa bawat bilang mo, ay makakagamit ka ng numero para masabi kung ilang apples nga ba ang nakikita mo. Numbers go on and on, patuloy lang ito lumalaki at lumiliit. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang addition at subtraction. Ang una nating equation ay 5 plus 4. To make things easier to understand, halimbawa, nasa school canteen tayo. Nakita mong nakadisplay ang 5 na peanut butter sandwich at 4 cheese na sandwich. If idadagdag natin ang mga ito, ilan lahat ang mga sandwich? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Saan dito ang mas maikling numero? 5 o 4? 5. Kaya magsimula tayo magbilang from 5. 5, 6, 7, 8, 9. 9 na sandwich ang nakita nating nakadisplay sa kantin. Try ulit natin, pero mas mahirap naman. Ngayon, nakita naman ng mga friends mo ang mga candy sa kantin. Gusto nyong bumili para i-share sa classmates nyo. Gusto nyo ng 11 or 11 na chocolate candy at 7 or 7 na strawberry candy. Ilan lahat ang mga candy na gusto nyo? Bilangin natin. Ngayon, may 11 or 11 tayong chocolate candy at 7 strawberry candy. Simulan uli natin ang pagbibilang sa umpisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. May 11 chocolate candy na tayo. Ngayon naman, bilangin natin kasabay ang 7 strawberry candy. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. May 18 candy na tayo. Ngayon, itry ulit natin. Pero this time, mag-a-add or magdadagdag naman tayo ng pera. Ibang sitwasyon naman. Merienda time na. Nasa kantin pa rin tayo. Gusto mo ng isang mais at isang juice. Ang isang mais ay nagkakahalaga ng 25 pesos. At ang isang juice naman ay 10 pesos. Magkano ang hihingin mong baon kay mama? Ngayon, may nagkakahalaga kang 25 pesos na mais at 10 pesos na juice. Ngayon, i-add na natin ang bawat isa. Pero una, kailangan mo nating i-group ang tatlong 10 pesos para may add natin sa bawat isa. At ihiwalay pansamantala ang 5 pesos. So, simulan na natin ang pag-add sa tatlong 10. 10 plus 10 plus 10 equals 30. Tapos ngayon, i-add ulit natin ang natirang 5 kanina. 31, 32, 33, 34, 35. 35 pesos ang hihingin mong baon kay mama para makabili ng isang mais at isang juice na nagkakahalaga lahat ng 35 pesos. Mahirap ba nung rumarami na yung mga numero? Okay lang yan. Kaya tayo may tinatawag na addition with grouping para mapadali ang pagbibilang nyo sa matataas na numero. Dahil dito, importante ang place. Pero sa ngayon,
ang pag-uusapan lang muna natin ang ones at tens place. So ano yung mga numero sa ones at tens place? Base sa mga pangalan, makikita natin na ang tens place ay numero bawat 10 na agwat habang ang ones ay kagaya lamang ng pagbibilang natin kanina. Halimbawa, sa numero ng 59, ang 5 ay ang nasa tens place, habang ang 9 naman ay nasa ones. Ito ay dahil para makaabot tayo ng 59, kailangan mo ng 5 10 at 9 na 1. Ngayon, itry natin i-add sila at tignan kung 59 nga talaga ang lalabas. Gumawa tayo ng table. Una, isulat natin ang 10 sa kaliwa at ones naman sa kanan. Una nating ilalagay sa baba ng tens ang 5. Dahil kailangan nga natin ng 5 10, 10, 20, 30, 40, 50. Next naman, ilalagay naman natin ang 9 sa ilalim ng ones. Kapag inad natin, tulad ng natutunan natin kanina, ang magiging resulta at ang kalalabasan ay 59. Mahusay, ang galing nyo talaga at natapos nyo na rin ang addition. Kaya ngayon, pag-uusapan naman natin ang subtraction o ang pagbabawas. Ang subtraction naman ay ang kabaliktaran ng addition. Imbis na tataas ang numero, ito ay bababa. Para lang siya yung pagbibilang natin kanina, pero ngayon, pabaliktad na. Taking yung equation kanina na 5 plus 4. So, imbis na plus, ngayon ay minus na. And so, we have 5 minus 4. Sa parehong kantin kanina, may 5 peanut butter sandwich nung umaga, pero may bumiling 4. Ilan na lang kaya matitirang peanut butter sandwich? Bilangin natin. Gaya ng kanina, magsisimula tayo sa 5. Pero instead of counting up, we count down. So from 5, 4, 3, 2, 1. Ilan na lang ang natitirang sandwich? Isa. Isa na lang ang natitirang peanut butter sandwich sa kantin. Ngayon, subukan naman natin ang mas level up pa na medyo mahirap. Since nasanay naman tayo kanina sa mas maliit na numero, try naman natin ang mas malaki. Example, may 89 na candy na binebenta sa kantin nyo. Pagbukas pa lamang ng umaga, may 8 o 8 na bumili dito ng mga ibang estudyante, kaya nabawasan na lang ang pwede mong bilhin. So ilan na lang kaya ang pwede mong bilhin na candy na binebenta sa kantin? Bilangin natin. Gaya ng sinabi ko kanina, instead of counting up, we count down. Mag-start tayo sa 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81. 81 na lang ang pwede mong mabili na binebentang candy sa kantin. Eh paano naman kung late ka pumasok at dahil doon hindi ka makakabili ng candy hanggang recess na yun ha? At sa oras naman na yun, ang daming bumiling mga estudyante. Yung 89 piraso na candy ay mababawasan ng 52 piraso na candy. Paano naman natin bibilangin ito sa laki? Dito bumabalik ang regrouping. Pero this time, subtraction with regrouping naman. Gaya ng napag-usapan natin kanina sa addition, ang regrouping ay may tens and ones place. Sa example natin ngayon, ang nasa tens place ay 8 galing sa 89 at 5 galing sa 52, habang ang nasa ones place natin ngayon ay 9 galing sa 89 at 2 galing sa 52. Ngayon, following the same steps kanina, magsasubtract na tayo. Unang-una, ano ang 8 minus 5? Sige nga, magbilang muna tayo. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Kaya ngayon, alam na natin na 3 na ang numero natin sa tens place. Gawin naman natin ang nasa ones place. Ano nga ba ang 9 minus 2? Gawin nyo nga ito sa sarili nyo. 7 ba ang nakuha nyo? Tama! Kaya ngayon, alam na natin na ang 7 ang numero sa ones place. Ngayon,
Pagsasama-samahin na natin ang mga numero natin sa tens place at ones place. Gaya ng nasabi kanina, ang tens ay nasa unahan ng ones, and taking 3 and 7. Makukuha na natin ng sagot, which is 37 ang answer sa problem. And that's all for the lesson. Bago ako umalis, iiwanan ko kayo ng ilang halimbawa na pwede nyo gamitin para mag-practice. Good luck na lang sa pagsagot ha! At sana magkita-kita pa tayo sa susunod na video kung saan mas mataas na numero naman ang gagawin natin. That's it! Thanks for watching!